Mas lalong sumiklab ang bangayan nina Lotlot at Ian De Leon matapos umabot sa publiko ang mga paratang ng sinungaling kaugnay ng isyu ng mana at korporasyon ng yumaong si Nora Honor. The Philippine Showbiz List presents Lotlot at Ian De Leon nagtawagan ng sinungaling sa mana at korporasyon issue. Nora's first death anniversary that revealed the family rift. Bago pa man tuluyang sumakabilang buhay si Nora noong April 2025, matagal nang may mga bulong-bulungan ukol sa dynamic sa loob ng pamilya De Leon. Bilang nag-iisang biological na anak ni Nora at Christopher, si Ian ay may direktang ugnayan sa kanilang ina habang sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth ay mga legal na inampon ng mag-asawa. Noong September 2025, 5 buwan matapos pumanaw ang superstar, unang lumabas sa media ang mga ulat tungkol sa lumalalim na distansya sa pagitan ng magkakapatid. Sa isang event, inamin ni Lotlot na hindi na sila nagkakausap o nagkikita ni Ian. Napansin din ng publiko na mas madalas na magkakasama sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth sa ilang okasyon. Sa kabila nito, sinabi noon ni Lotlot na si Ian ang may pangunahing papel sa pag-aasikaso ng mga usaping may kaugnayan sa naiwan ng kanilang ina at wala silang direktang pakikialam dito. Sumiklab ang hayagang usapan noong April 2026 kasabay ng first death anniversary ng superstar. Napansin ng media at ng mga tagahanga na hindi dumalo sina Lotlot, Matet at Kenneth sa opisyal na misa na pinangunahan ni Ian sa libingan ng mga bayani. Sa halip, nagsagawa sila ng hiwalay na pagtitipon sa St. John Paul II Parish. Ipinaliwanag ni Matet na pinili nila ng mas tahimik at pribadong pag-alala dahil nananatili pa ring masakit para sa kanila ang pagkawala ng kanilang ina at hindi pa sila handang humarap sa malaking public gathering. Ayon sa mga ulat, nagpadala si Ian ng imbitasyon 2 linggo bago ang anibersaryo, ngunit pinili ni na Lotlot na huwag dumalo. Dito rin mas lumalim ang tensyon nang maglabas ng pahayag ang legal counsel ni Lotlot na nagsabing may mga desisyon at hakbang kaugnay ng legacy ng kanilang ina na hindi umano sila kinonsulta. The inheritance and corporate issue. Tuluyan nang sumabog sa publiko ang usapin ng mana at pamamahala sa legacy ni Nora matapos mag-post si Matet ng larawan kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lotlot, Kiko at Kenneth na may matapang at makahulugang caption. Ito nga pala ang ngiti ng mga ampon na walang mana. Mukha ba kaming may pake? Ang naturang post ay agad na naging viral at nag-udyok ng mas malawak na diskusyon sa social media tungkol sa estado ng pamilya De Leon. Ipinost ito ni Matet matapos ideklara ni Ian na siya ang sole legal heir sa ilalim ng batas. Nilinaw naman ni Matet sa isang panayam na ang post ay hindi pa tama kay Ian kundi para sa mga netizens na nambabatiko sa kanila dahil sa pagiging ampon. Gayunpaman, kinumpirma ni Matet na may misunderstanding sila ni Ian dahil sa kawalan ng komunikasyon. Nalaman na lamang daw nila ni Lotlot sa social media na nagtayo si Ian ng isang one-person corporation na tinawag na Nora Honor Enterprise, pati na rin ang Nora Honor Foundation. Pinabulaanan din niya ang giit ni Ian na nasabihan sila ukol dito. Kaugnay nito noong hapon ng June 19 sa panayam kay Ian sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya na napag-usapan na nila ito ng kanyang mga kapatid noong ika-40 na araw matapos pumanaw ang kanilang ina kung saan isa pa lamang konsepto ang plano noon. Iginiit ni Ian na nais niyang maisali ang lahat sa pagpapatuloy ng legacy ng kanilang ina. Sa usapin ng mana, sinabi ni Ian na dapat itong dumaan sa tamang legal na proseso at hindi agad na pagdidesisyonan. Iginiit din niya na ang layunin ay ang protektahan ang pangalan ni Nora at maiwasan ang maling paggamit nito. Inamin niyang may komunikasyon pa siya kina Kiko at Kenneth, ngunit may distansya na sa pagitan niya kina Lotlot at Matet. Gayunman, sinabi ni Ian na bukas siya sa pagkakasundo at naniniwalang panahon ang makakatulong sa paghihilom ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Lotlot accuses Ian of lying over family issues. Ilang oras matapos umere ang panayam ni Ian, emosyonal naman na humarap sa media si Lotlot dahil sa mga naging pahayag ng kanyang kapatid sa telebisyon. Direktang bineltahan ni Lotlot si Ian at sinabing ang hindi niya matitake ay ang isang sinungaling na tao. Mariing itinanggi ni Lotlot na sinabihan sila ni Ian ukol sa pagtatayo ng OPC. Nilinaw rin niya na hindi pera ang kanilang hinahabol at walang inaagaw si Matet.
Isinalaysay ni Lotlot na matapos ang libing, palihim niyang tinanong si Ian kung handa itong magbahagi ng natitirang ari-arian sa Bicol para na rin sa kapakanan ng tatlo pa nilang kapatid na ampon dahil wala namang ibang naiwan si Nora. Sinabihan niya raw noon si Ian na kung hindi ito magbabahagi ay ayos lang dahil kaya niyang magsumikap. Ibinunyag din ni Lotlot na nagpaalam siya kay Ian na magtatayo siya ng foundation upang ituloy ang kawanggawa ng ina. At pumayag naman ito noong una. Ngunit laking gulat niya nang mag-post si Ian sa Facebook na tila wala itong alam at hindi pinayagan ang kahit sino na maglikom ng pondo sa ngalan ng foundation. Humahagulgol na sinabi ni Lotlot na kunin na ni Ian ang lahat dahil para sa kanya, sapat nang natawag niyang mommy si Nora. Ian slams Lotlot over liar claims. Hindi pinalampas ni Ian ang mga naging pahayag ng kanyang ate. Umaga ng June 20 sa pamamagitan ng kanyang Facebook stories, pinabulaanan niya ang bersyon ng kwento ni Lotlot. Matapang na hinamon ni Ian ang kanyang kapatid na tigilan na ang pagsasabi nito ng mga kasinungalingan lalo na sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Ian na matapos pumanaw ang kanilang ina, nagmandali umanong magtayo ng foundation ang kampo ni Lotlot dahil baka maunahan ng iba. Sinabihan niya umano ang mga ito na ayusin muna ang legalidad at SEC registration bago mag-launch. Napilitan lang din siyang mag-post noon sa Facebook upang protektahan ang pamilya sa legal na problema matapos makatanggap ng mga ulat na may mga malalaking tao nang nilalambitan ang foundation ni Lotlot para humingi ng donasyon kahit hindi pa ito rehistrado sa SEC. Ibinunyag naman ni Ian na sinubukan siyang i-entrap ni Lotlot sa isang hapunan kasamang kanilang mga abogado upang papermahan ang isang dokumento nang walang paunang abiso. Binasag din ni Ian ang giit na hindi sila binalitaan. Giit niya, malinaw ang kanyang sinabi sa kanilang 5 magkakapatid noong matapos ang state funeral na magtulungan silang 5, maging transparent at pantay-pantay na hahatiin ang lahat sa tamang panahon. Kaya masakit daw para kay Ian na pinalalabas siyang madamot at sinisira ang kanyang pagkatao sa media. Sinagot din ni Ian ang pahayag ni Lotlot na itinuring siya nitong kapatid. Itinuturing din daw niya si Lotlot bilang tunay na kapatid at hanggang ngayon ay tinatawag pa rin niya itong ate. Sa huli, mariing itinanggi ni Ian na may inaagaw siya sa sinuman at kwestiyon kung bakit siya inilalagay sa ganitong posisyon, na para bang siya ang may ginagawang mali. Matet says she no longer cares about Ian amid family issue. Sa gitna ng patuloy na issue sa pagitan ni Lotlot at Ian, naglabas ng saloobin si Matet sa pamamagitan ng isang Facebook reel kung saan siya ay nagli-lip-sync sa kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Sa video makikita siyang tumatawa sa bahagi ng hi-hi-hi-hi at tinuturo ang screen sa linyang sayo, kaya iniisip ng netizens na may kaugnayan ito sa umiinit na tensyon sa kanilang pamilya.